Hello Sunshine, this is Kim and welcome to my blog where we talk about tips and ideas on how to achieve your dreams in life. So, gumagawa ako ng blog kasi I want to inspire other people kahit hindi pa ako ganun ka-expert. I don't have a microphone here, I don't have a good lighting or something else. Baguhan lang talaga ako sa pag-vlog and wala na talaga ako makausap sa buhay. Ang lungkot at siguro ng buhay ko. No, I'm blessed. I'm blessed in other ways. Okay? But my topic for today is very, very relatable sa lahat. Kasi ang daming gustong umangat sa buhay, pero marami din silang excuse. So, una sa lahat, hindi ka nag-iisa. May time talaga na parang ang dami mo lang rason or ang dami lang pumipigil sa'yo para umusad sa buhay. Kasi nga sometimes you have to get out of your comfort zone. It's not usually your hindi siya familiar sa'yo. So, marami lang talaga tayong excuse. For example, wala tayong time. So, ang dami-dami natin ginagawa araw-araw. At andun tayo sa point na survival mode. Okay na sa atin na kumain 3 beses sa isang araw, makabayad ng bills. But there are times that we want to buy the things that we want. But it's not enough. Gusto natin umusad sa buhay kasi minsan kulang pa yung sahod natin. Because we want also to buy some things. Tumataas yung mga bilihin at ang dami-dami rin nating pangangailangan habang tumatanda tayo. Kaya kung may gusto ka sa buhay, gusto mong umangat sa buhay, gagawa ka talaga ng time. Magtutulog-tulugan ka na lang ba or gagawa ka ng paraan para magkaroon ng oras, 'di ba? Meron din tayong minsang excuse na wala tayong pera. Hindi mo naman actually kailangan maging mayaman para ma-achieve mo yung goals mo. Maraming paraan. Magkaroon ka ng ipon, magkaroon ng extra income. Kailangan mo lang mag-isip ng solusyon kesa mag-isip ng marami excuse. Ganon din minsan eh. Mag-focus ka sa solusyon kesa mag-focus ka sa excuses mo. Imbes na mag-dwell ka sa mga reasons mo, excuses mo, kesa wala kang time, wala kang pera, mag-focus ka sa solusyon. At mayroon din tayong minsang excuse na hindi natin kaya. Paano mo malalaman na hindi mo kaya? Hindi mo pa nasusubukan, 'di ba? Baka naman kaya mo, pero natatakot ka lang ma-fail. Remember, failure is a part of journey towards success. Minsan, nag-give up tayo kasi nafe-fail tayo. Huwag kang tumingin sa failure kasi hindi nag-work yung goals mo. Yan yung magiging strength mo, magiging foundation mo. Kasi alam mo na, this doesn't work, so you have to make other solution or other method. So, identify your excuses. What is really holding you back? Is this excuse will help me to achieve my goals? Siyempre hindi, kasi excuses nga siya. So, kung gusto mo talagang umangat sa buhay, focus on the solution kesa sa excuses mo. Challenge your excuses. Is this really a legitimate reason? Or gumawa lang talaga ako ng barriers or wall sa sarili ko or sa buhay ko para hindi ko ma-achieve yung goals ko? So, take a smaller. So, if you really want to achieve your goals or gusto mo umangat sa buhay, take a small steps. If you want na pumayat, manood ka ng video sa YouTube, that's a first step. Pumunta ka sa gym, that's a first step. First step na ma-achieve mo yung goal mo. So, step by step lang tayo dito. So hindi hadlang yung mga excuses na yan para ma-achieve natin yung goals natin sa buhay. Kailangan lang natin ng determinasyon, tiyaga, maghintay ka. Tiyaga, maghintay ka, huwag kang mainip. At lakas ng loob para labanan yung mga excuses na yan. Kaya kung gusto mo talagang umangat sa buhay, simulan mo na ngayon. Huwag ka na maghintay ng kung ano-ano pa dyan. Go for it. Mag-learn ka sa journey mo. Kung hindi ito nag-work, maghanap ka ng ibang method. Go for it. Kaya mo yan. I hope marami kang matutunan dito. And stop making excuses. Make a solution. Take action. Go for it. Bye!